Ayan. So for today's topic natin, ang topic po natin ay ang tamang paggamit o ang wise use ng Facebook page. Ayan. So karamihan sa atin for sure gumagamit na ng mga Facebook page. So ngayon, magbibigay po kami ng tips kung paano pa natin mas mapopromote yung page po natin na maaari nyo pong gamitin at i-apply din po sa mga kanya-kanya po ninyong page. Ayan, sa mga shoutout sa mga sales assistants natin, sa ating mga online sellers, maaari nyo po itong magamit na tips para ma-improve yung ating mga Facebook page. So ayan, so example po no, dito sa ating slide, may kita nyo po dito sa ating left portion, yung pages. Kapag pupunta kayo sa profile, i-click nyo po yan, then lalabas na dyan yung page na create ninyo. Ayan, Avidson B2B, i-select natin yung profile, then lalabas na yung pages. So ito yung maitsura ng page na ginawa ni Avidson dun sa profile niya. So makikita natin dito yung cover photo, page profile, tsaka featured content. So sa cover photo, maganda dito, pinapakita natin yung mga featured items natin para alam agad ng mga client niyo or ng mga customer niyo kung ano-ano nga ba yung mga kinikater yung mga products. Ayan. Then number 2, yung page profile. So ano nga ba yung kahalagahan ng page profile ng page ninyo? So, dito, maipapakita nyo dito kung saan yung address ninyo, kung meron man kayong physical store, kung meron man kayong telephone number or cellphone number na kung saan kayo pwedeng kontakin, maaari nyo din dyan ilagay. Then, available rin po, maaari nyo din dyan ilagay yung email address kung saan pwede kayong ma-reach ng mga offices na kung meron man kayong mga target offices pagdating naman sa mga uniforms na pwede nyo i-offer sa mga companies. Ayan, pwede nyo dyan ilagay. Then, pwede nyo rin ilagay yung Instagram account ninyo, yung YouTube account ninyo, yung TikTok account, at yung website ninyo. Ayan, yan pala, no, dito sa page profile, makikita na agad dito ng customer nyo kung ano-ano yung mga platforms na pwedeng puntahan o pwedeng bisitahin ng mga customers ninyo. Ayan. So, kailangan yung page nyo, kailangan din updated palagi para si customer is hindi siya aware siya kung ano yung nangyayari or kaganapan dun sa tindahan mo. Ayan. Kumbaga itong Facebook page is ito na yung ano nyo tindahan, online tindahan. 'Di ba? Ito na yung magiging online tindahan. So kung marami kayong followers sa page ninyo, mas madami kayong target market. Ayan. So dito sa page profile, pwede nyo rin dito makita yung mga page review ninyo. Pwede maglagay dyan yung mga customer nyo, kung satisfied ba yung customer nyo sa binibenta ninyong mga items. Ayan. So, sa featured content, makikita naman dito kung ano yung mga gusto ninyong ipakita na mga importanteng mga postings ninyo. Ayan, mamaya ipapakita natin no, kung paano dyan na ilalagay yung mga featured content. So, ayan. So, ito naman, yung mga pwede nyo ma-customize yung buttons ng page ninyo. So, dito sa first, may kita dito yung like, yung message. Yung message dito, makikita nyo yung sign up. Pwede nyo rin itong ikabit or pwede nyo ma-customize. From message, magiging sign up siya. Ano nga ba yung kahalagahan ng sign up? So katulad ni Avidson, meron kasing website si Avidson. So automatic kapag clinic ng customer or ng client ni Avidson yung sign up dun sa Facebook page ni Avidson, automatic madadirect sila sa website ni Avidson kung saan pwede silang mag-register, kung saan pwede silang makapag-request ng quotation. Yan, makikita nila dyan, makakapag-sign up sila, makakapag-request sila kung ano man yung gusto nilang request. Ayan. So, yan o, makikita natin dito, no? Book now, sign up, start order, view shop. Ayan, yun yung mga maaari nyong makita dito sa customize button. Ayan. So next, ipapakita din kapag nag-create kayo ng page,
is yung mga information. Kailangan nyo yan ilagay para mas makilala kayo nung customer ninyo or nung target market ninyo. Kasi kung blanco yan, so anong reference ng customer natin, 'di ba? So mas maganda mag-ikumpleto lahat ng mga detalye na nakalagay dito sa Facebook page para aware si customer, okay, itong page na to, legit to, ifa-follow ko to. Ayun. So, nakalagay dyan, page name, required yan. Mag-isip kayo ng magandang page name para sa inyong online tindahan. Then, category, kung ano nga ba yung binibenta nyo, wholesale ba to, retail ba to, ilagay nyo dyan. Kung apparel ba to, yan, maaari nyo din dyan ilagay. So, then bio. So, optional ito kung gusto nyo maglagay. So, halimbawa, tinitinda nyo is, katulad kay Avidson, ang minamarket po natin is nagbebenta po tayo or in-offer po natin yung mga wholesale products natin worldwide. So yan, maaari nating gamitin as bio, 'di ba? So yan. So example po, ayan, makikita natin yung mga featured post po natin, pwede ring event or a video. Ayan po, no? Dito sa manage button. Ayan, makikita po natin, i-click lang po natin dito yung manage. Then, pwede na nating maipin yung mga featured items. So, mamaya pupunta tayo kay Avidson page para ma-example namin kung paano mag-pin or paano mapunta yung mga posting ninyo sa featured item. Ayan. So, nakikita na po yung ating screen. So, ayan po yung kanina. So, mag-sample ulit tayo ng isa pa po, no, kung paano mag-pin ng post. Ayan. Lang po. Medyo mabagal. Ayan. So, hanap pa tayo ng iba. So, yan, pin na lang muna natin itong isa. Then, ayan. Dito sa tatlong button po, makikita nyo po, no? Yung tatlong dots. So, ipin post na lang po yan. Then, magde-direct po yan dito sa featured items natin. So, ayan po kung papaano po, napakita natin kung paano nga ba pin post dito sa ating Facebook account. Ayan po. So, yan. Diyan po mag-end yung ating featured digital marketing topics for today. Iniimbitahan po namin kayo na lagi po kayo sa amin na mag-follow para sabay-sabay po tayong kumita, sabay-sabay tayong umangat. Ayan. So, i-follow nyo po kami sa ating Avidson B2B Facebook account, Instagram, YouTube, and TikTok. Then, ang aming website po ay avidson-business.com. Ayan. Maraming salamat po. Una po sa ating Panginoon, nakaraos po ulit tayo. Meron po ulit tayong live session naman sa ating construction and industrial na items. Ayan, kay Mr. Justin, abangan rin po natin yan.